For today's video guys, meron tayong project o meron tayong gagawin na tubular frame na meron siyang tatlong drawer. Ayan, tubular yung frame niya. At ito na nga yung ating first step. Nagka tayo ng ating tubular. Ayan, 1 by 1 ang ginamit ko dito na 1.5. Ayan. Napansin nyo nga rito, nakakat na tayo rito at pantay-pantay yung dapat ang ating pagkakat dito para maiwasan natin yung mga problema sa mga susunod na step natin. Gawa nga ng medyo maselan dahil gawa nga ng ang gagawin na dito is drawer. Kaya medyo pangit yung pagkakagawa natin sa ating frame. Mahirapan tayong magpasok sara ng ating drawer dito. Kaya kailangan make sure na pantay-pantay yung ating pagkakagawa natin. Ating frame. Mapapansin nyo rito, yung ginawa ko nga rito, sinukat ko nga siya isang ano lang. Ayan, after ko siya ma-frame, ayan, pinantay ko nga siya, ayan, pinatong ko siya. Ayan. At bago nga pala siya ipatong guys na ganyan, take note lang sinander ko na yung ating, kaya kung mapapansin nakasander yan, para siguradong lapat na lapat yung ating second step na pinakagawa ng ating drawer na to. Ayan, i-build up ko na nga siya. Ayan. Simple layer lang naman to na may tatlong drawer. Customize kasi ito na ating siguro sa online. Pinagawa sa atin ng ating kumari. Kaya umorder siya sa atin. Pinagawa niya sa atin. Yan, ganun lang magiging style ng ating frame. Ngayon, magkakat naman tayo ng pinaka carcass niya o lalagyan ng drawer. Lalagyan muna natin siya ng plywood paikot bago natin siya lagyan ng drawer. Mapapasin nyo nga rito, gumamit pa ako ng stop block para maging pantay yung ating pagkakagawa ng ating carcass ng ating frame. Pantay siya. Ayan. Big square ang L square ang ginagamit ko para mas masigurado nating eskwala yung bawat pagkat natin. Ito, bibuild na nga natin dito yung pinaka carcass niya. Lagyan lang natin ng wood glue para mas maging matibay. Sa pinaka ilalim niya, sa pinakasalo niya, ayan, 3/4 na rin yung ginamit ko nga dyan. Ayan. Tapos gumamit ako dito ng pinaka spacer niya para maging pantay o equal yung paggawa natin ng pinaka carcass niya. Ayun. May malit ako nilagay doon para sigurado tayo na equal. Same lang din dito sa kabila, kung papansin nyo meron doon na payat na nakalagay doon sa ilalim na yan. Kada tack niyan, inililipat ko siya. Ayan. Taas naman siya. Tapos lipat ko siya sa kabila. Para sigurado tayo na isang sukat lang. Sa paggagamit ng pako, pwede kayong gumamit ng black screw, pwede rin kayong gumamit dito ng pako. Tapos gagawa ako dito ng drawer na. Sa paggawa ko ng drawer dito, gumagamit ako dito ng pinaka guide para isang sukat lang yung ating gagawin ng pinaka drawer niya. Mas maging mabilis yung ating paggawa pagka ganitong diskarte yung gagawin natin. Yan. Tapos magkakata tayo. Tatlong drawer yon, kaya gumagamit ako ng stop block dito para siguradong iisa lang sukat ng ating tatlong drawer na yan. Gamit tayo ng stop block. Bago ko siya i-build o bago ko siya lagyan ng pinaka-groove niya, sander ko muna siya lahat para makita ko yung pinaka-malinis na part niya. Yung kasi malinis na part yung nilagyan sa ibabaw, yung pinaka maraming himulmul na part doon natin lalagay sa pinaka-ilalim niya.
para hindi na tayo mahirapan sa pag-finish. At ito lalagyan natin siya ng groove para sa pinaka-salo niya. Yan, kailangan pumasok yung pinaka 1/4 yan. 1/4 na plywood. 1/4 plywood yung gagamitin natin yan. Ayan. Meron pa siyang natira sa pinakagitna niya. Kaya isang balik pa. Kaya in-adjust ko muna ulit yung pinaka-guide niya para sigurado tayo. Yan, tsaka natin siya test isa-isa bago natin siya i-build para wala tayong maging problema pagka naka-build na. Baka hindi kasi pumasok yung 1/4 plywood dyan, mahirapan tayo sa proseso na yan. Yan, ganyan yung itsura niya pagka binilid na natin siya. Yan, ganyan yung itsura niya. Yan, pantay yung groove niya. Yan natin susuot mamaya yung plywood. Yan. Medyo malalim yung pagkaka-groove ko rito para ma-nailer ko ulit siya. Para mas maging matibay yung ating pinakasalo niya. Yung iba kasing gumagawa ng pinaka-drawer na ganito, hindi na nilalagyan ng pako yung pinaka-ilalim niya. Ako lalagyan ko pa siya ng nailer para mas maging matibay. Ayan, papasin nyo isang sukat lang nung ginawa nating pinaka-salo niya sa pinaka-backer ng ating drawer. Naka-stop block tapos cut lang tayo. Same lang naman kasi sukat ng ating pinaka-drawer. Kaya sigurado tayo dyan na iisa lang din sukat ng ating pinaka-pansalo. Kaya mas mapapabilis talaga yung paggawa natin ng drawer pagka ganitong proseso yung ginawa natin. After ko siya ma-eskwala dyan, tsaka sinasabi ko sa inyo na ilalagyan ko pa siya ng nailer dyan. Ginawa ko nga dyan bago ko siya nilagyan ng glue. Sinigurado ko muna dyan na sigurado tayo na lahat ng equal yung pinaka-space ng paikot na yan bago tayo maglagay ng glue o bago natin siya finish o itak ng ating nailer. Gumamit tayo ng playing card yan para mas mapabilis yung ating pagkuha ng ating equal size. Same process lang din sa pinaka-ilalim. Ito na nga yung ating finished product ng ating ginawang tubular frame na mayroon drawer na 3. Ayan. Ito yung gusto ng may-ari na kulay white and black combination. Ayan. Ito yung pinakalikod niya. Ayan. Then ito yung pinaka-front niya. Ayan. Tsura. Ayan. Naka-K9 to top coat nga pala yan kaya medyo makintab siya. Ayan. Yan ating finished product ng ating DIY 3 drawers with tubular frame. Thanks for watching. Buksan mo lahat. Para pantay-pantay. Yan. Teka. Buksan mo muna. Yan.
Sarado mo. Diin mo.